Alam mo ba kung bakit may mga taong umaasenso habang ang iba naman ay paulit-ulit na nauubos ang pera kahit gaano pa kalaki ang kinikita nila? Maraming beses na nating naririnig ang mga kwento ng mga Chinoy na nagtatagumpay sa negosyo, pero ano nga ba talaga ang sekreto nila? Bakit tila ba mas madali para sa kanila ang magpayaman habang maraming Pinoy ang hirap makaahon sa cycle ng sahod at gastos? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang concept ng Pinoy at Chinoy mindset pagdating sa pera, at kung paano sila magkakaiba ng pananaw sa diskarte, at kung paano sila magkaiba sa pananaw, diskarte at paraan ng paghawak ng pera. Ang mga ideas na ito ay hango sa libro ni Vic Garcia. Ang title ay Kontento ka na ba sa kaperahan mo? Kung saan tinatalakay niya ang mga financial habits sa mga Chinoy at kung paano natin bilang mga Pinoy maaaring matutunan ang kanilang secret sa pagyaman. At kung gusto niyo makabili ng kopya ng libro na ito, may iiwan akong link sa baba ng description ng video na ito. Ngayon, simulan na natin ang diskusyon at alamin natin kung anong klaseng mindset ang nagpapayaman at alin naman ang nag-iiwan sa tao sa kahirapan. Sisimulan ko muna ang paliwanag tungkol sa Kurot Principle saka natin pag-uusapan ng pagkakaiba ng Pinoy at Chinoy mindset. So ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Mas madali niyong maiintindihan ito sa pamamagitan ng kwento ko tungkol sa tatlong magkakaibigan na balak bumili ng cellphone. Ito si Juan at gusto niyang bumili ng cellphone worth 1,000 pesos. Nagkataon na meron siyang 100,000 pesos sa savings, so pwede ba siyang bumili ng cellphone? Pwede, diba? Kasi yung 1,000 pesos na yun ay kurot lang yun sa kanyang savings. Ito naman si Pedro, balak niya rin bumili ng cellphone. Ang bibilihin niyang cellphone ay 1,000 pesos din. Meron siyang savings sa bangko na 1,000 pesos lamang. Bumili siya ng cellphone. Ano ang tawag natin dun? Dakot yun, kasi dinakot niya lahat ang pera niya. Ang pangatlo ay si Jose. Balak niyang bumili ng cellphone pero wala siyang savings. 1,000 pesos lang naman yan kaya bibilhin niya pa rin. Kaya bumili siya ng cellphone pero anong tawag natin dun? Utang. Utang ang tawag dun. Ang tanong ko, anong prinsipyo ang ginagamit mo sa buhay mo? Kurot, dakot o utang? Magtataka pa ba tayo kung bakit tayo naghihirap o baon sa utang? Ang gagaling kasi nating dumakot. Magaling din tayong umutang. Kung gusto nating yumaman, starting today ay dapat matuto tayong kumurot. Kapag may bibilhin tayo ay dapat kinukurot lang natin. So dapat magkaintindihan tayo dito kasi ito ang daan para yumaman ka. So ito na, pag-aralan natin ngayon ang mga pinakamayaman sa Pilipinas, ang mga Chinoy. Again, bakit nga ba sila yumaman? Ipapaliwanag ko ito sa isang kwento. May dalawang negosyante na nagsimula ng kanilang negosyo, isang Pinoy at isang Chinoy. Ang capital nilang pareho ay 100,000 pesos. Sa unang buwan, si Pinoy ay kumita ng 10,000 pesos. So ano ang inisip niyang bilhin? Siyempre ang cellphone. Si Chinoy naman ay kumita rin ng 10,000 pesos. Anong ginawa niya sa kita niya? Idinagdag niya ito sa puhunan niya. So magkano ngayon ang puhunan ni Chinoy? Meron na siyang 110,000 pesos. Si Pinoy ay 100,000 pesos pa rin, pero may bago naman siyang cellphone. Ang saya, di ba? Ituloy natin ang kwento. After a few months, maganda ang takbo ng negosyo. Si Pinoy ay kumita ng 50,000 pesos at ang Pilipinong may 50,000 pesos, ano ba ang balak nilang bilhin? Siyempre yung bagong home theater at yung bagong LED TV. Si Chinoy naman ay kumita ng 50,000 pesos. Pero anong ginawa niya? Idinagdag niya uli ito sa puhunan niya. Magkano ngayon ang puhunan niya? Meron na siya ngayong 160,000 pesos. A few months later pa, ang Pinoy ay kumita ng 150,000 pesos. Siyempre, ang Pilipinong may 150,000 pesos ay maraming balak bilhin. Ano ang balak niyang bilhin? Siyempre, nag-down siya sa bagong kotse. Ang Chinoy naman ay may 150,000 pesos din nakita. Pero anong ginagawa niya sa 150,000 pesos? Idinagdag niya uli ito sa puhunan niya. Magkano na ang puhunan niya ngayon? Meron na siyang 310,000 pesos. Buwan-buwan na kumikita si Pinoy at dagdag din siya ng dagdag ng gamit sa bahay niya. Pero magkano pa rin ang puhunan niya? 100,000 pesos pa rin. Samantalang si Chinoy, buwan-buwan din siyang kumikita. Pero anong ginagawa niya sa kita niya? Dinadagdag niya ito ng dinadagdag sa puhunan niya. One day si Chinoy ay nakapagtabi ng 1 million pesos. So anong ginawa niya? Linapitan niya yung supplier at sinabi niyang, "Supplier, kung bibili ba ako sa iyo ng worth 1 million pesos na produkto, ay bibigyan mo ba ako ng discount?" Hulaan mo kung anong sinabi ng supplier. Of course, ang dami mong bibilhin kaya bibigyan kita ng additional 5% discount. Ngunit naisip ni Chinoy na hindi naman maganda na akin lang yung 5%. Ang gagawin ko,
Bibigyan ko ang aking mga customers ng 3% discount at akin yung natitirang 2%. Ang ibig sabihin nito, bababa ang presyo ng kanyang mga ibinebentang produkto. Yun nga lang, nagkataon na magkatabi pala yung tindahan ni Chinoy at ni Pinoy. Pareho sila ng mga produktong ibinebenta. Given the situation, kanino kayo mas bibili? Siyempre kay Chinoy, di ba? Kasi mas mura yung produkto niya. So ano mangyayari ngayon sa negosyo ni Pinoy? Malulugi ito. At dahil nga sa mahal ng kanyang produkto, anong gagawin niya para mag-survive? Siyempre, ibebenta niya yung kotse niya na nabili niya ng 150,000 pesos. At sino ang bibili nito? Siyempre, yung maraming pera na si Chinoy. Kaso tatawaran pa ni Chinoy ang kotse hanggang 80,000 pesos. At dahil gipit na nga si Pinoy, kahit palugi ay ibebenta niya ito. Si Chinoy ngayon ay nagkaroon ng kotse na murang-mura lang. Makalipas ang ilang buwan ay naubos na rin yung 80,000 ni Pinoy. So anong susunod niyang gagawin? Siyempre ibebenta niya yung entertainment system niya at yung bagong LED TV niya. Magkano niya naman ito ibebenta? Siyempre ibebenta niya na lang ito ng 20,000 pesos. At sino pa rin ang bibili nito? Siyempre si Chinoy. Darating ang araw na pati ang cellphone ni Pinoy ay ibebenta niya na rin. Magkano niya ibebenta ang cellphone niya? 2,000 pesos na lang. Isang araw ay magsasara ang negosyo ni Pinoy at anong gagawin niya? Malamang ay magtatrabaho siya kay Chinoy. Ito ang pagkakaiba ng Pinoy at Chinoy mindset. Ngayon ay naintindihan na natin ang malaking pagkakaiba ng Pinoy at Chinoy mindset pagdating sa pera. Pero ang tanong, paano ba natin ito maisasagawa sa totoong buhay? Hindi kasi sapat lang yung alam natin ng pagkakaiba. Mas mahalaga ang pag-apply nito at ang tamang diskarte kung paano makawala sa cycle ng isang kahig, isang tuka at magsimula tayo magpayaman. Kaya ngayon, pag-uusapan na natin ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin natin para unti-unting baguhin ang iyong mindset at gawing mas matalino ka sa paghawak ng iyong pera. Una, simulan sa law of delayed gratification. Isa sa mga pinaka-importanteng mindset ng mga Chinoy ay ang pagtitiis ngayon para sa mas magandang kinabukasan. Hindi sila padalos-dalos sa paggastos at tinuunan nilang palaguin ang pera nila bago sila gumastos sa luho. Samantalang maraming Pinoy na kapag nakatanggap na ng pera, ang unang iniisip ay kung anong gadget, sapatos o pagkain ang bibilhin. Kung gusto mo mabago ang iyong financial future, dapat mong iwasan ang gastos agad mentality. Bago ka bumili ng isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay investment o isang panandaliang saya lamang? Kung di naman ito makakatulong sa iyong pagyaman, pwedeng ipagpaliban mo muna. Ang sikreto kasi ng mga yumayaman ay hindi lang sa laki ng kinikita nila, kundi kung paano nila ginagastos at binibigyan ng trabaho ang pera nila para mas makagawa pa na mas maraming pera. Ang pangalawa, iwasan ng utang bilang liability at gamitin ito bilang asset. Maraming Chinoy ang marunong gumamit ng utang para mapalago ang kanilang negosyo. Ginagamit nila ito bilang puhunan para kumita pa ng mas malaki. Samantalang maraming Pinoy ang ginagamit naman ng utang para pambili ng mga luho tulad ng bagong cellphone, pang-modify ng motor o pang-inom sa birthday. Ang masaklap, madalas ay hindi nila napapansin na ang ganitong uri ng gastos ay walang balik at lalo lang nagpapalubog sa kanila sa utang. Tandaan mo na kung uutang ka, siguraduhin mo ang pera mo ay napupunta sa isang bagay na may return on investment, tulad na lang ng negosyo o property na pwedeng kumita sa hinaharap. Hindi naman masamang mangutang kung ito ay gagamitin mo para umunlad ang buhay mo. Pero kung ito ay gagamitin mo lang para sa pansariling kagustuhan mo, mas mabuting umiwas ka na lang. Ang pangatlo, pagkakaiba ng pagtitipid at paggastos. Ang mga Chinoy ay hindi lang basta matipid, sila ay matalino sa paggastos. Hindi naman ibig sabihin na kuripot sila, kundi iniisip nila kung sulit ba ang bawat piso na kanilang ginagastos. Sa kabilang banda, maraming Pinoy naman ang mahilig gumastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan at minsan para lang magmukhang mayaman sa harap ng iba. May mga taong inuuna ang mga branded na damit, mamahaling gadgets o madalas kumakain sa labas kahit wala namang silang sapat na ipon. Kaya kung gusto mong maging wais sa pera, ugaliing tanongin ang sarili mo bago ka bumili ng isang bagay. Ito ba ay makakatulong sa akin sa pangmatagalan o pangsariling luho lamang? Mas mainam na gumastos sa mga bagay na magdadala sa iyo ng long-term benefit tulad ng edukasyon, negosyo o property kaysa naman sa panandaliang kasiyahan na bumababa ang value over time. Ang pang-apat, turuan ng pamilya na maging financially responsible. Ang Chinoy mindset ay itinuturo ang pagiging financially responsible sa kanilang pamilya. Bata pa lang, tinuturuan na sila mag-ipon,
magnegosyo at pahalagahan ang pera. Ito ay ang dahilan kung bakit maraming Chinoy ang patuloy na yumayaman dahil ang tamang mindset nila ay naipapasa nila sa bawat henerasyon. Samantalang maraming pamilyang Pinoy naman ang hindi kadalasang pinag-uusapan ng pera. Ang karaniwang payo ng mga magulang sa kanilang mga anak ay mag-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Although mahalaga naman talaga ang edukasyon, pero hindi ito sapat kung hindi alam ng bata kung paano hahawakan at palalaguin ang pera. Kaya sa halip na ituro sa kanila ang kahalagahan ng pagtatrabaho para sa iba, mas mainam na ituro sa kanila kung paano magnegosyo, kung paano mag-ipon, at kung paano maging financially independent. Ang panglima, simulan ng pagpapalago ng pera. Huwag mong ubusin ang pera mo para lang magmukhang mayaman. Dapat ay gamitin mo ito para maging tunay na mayaman. At ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang paggawa ng mga paraan para palaguin ang kita mo. Hindi sapat ang umasa sa isang source of income lang, kaya dapat ay matutunan ng pagdinegosyo, pag-iipon sa mga high-yield savings account o pag-invest ng pera sa tamang paraan. Maraming Pinoy kasi ang naiipit sa cycle ng isang kahig, isang tuka dahil inuuna nila ang gastos instead na savings at investments. Kaya sa halip na mag-focus kung paano mo gagastusin ang pera mo, dapat iisipin kung paano ito palalaguin. Ang sekreto ng pagyaman ay hindi lang basta sa laki ng kita, kundi ang abilidad mo na i-manage ito at palaguin ng tama. Sa huli, ang Chinoy mindset ay hindi lang tungkol sa pagiging mayaman. Ito ay tungkol sa disiplina, tamang paghawak ng pera, at matalinong desisyon sa buhay. Kung gusto mo magkaroon ng financial freedom, simulan mo ang pagbabago sa iyong mindset. I-apply mo ang kuripot principle, umiwas sa lifestyle inflation, maging wais sa paggastos at hanapan mo ng paraan para lumago ang pera mo. Dahil tandaan mo, hindi naman talaga mahalaga kung magkano ang kinikita mo ngayon, ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit at pinapalago para sa iyong kinabukasan. Ayan ang malaking pagkakaiba ng Pinoy at Chinoy mindset. Kayo ba, ano ba ang mas pinipili nyo? Kurot, dakot o utang? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.